Nagising si Maribel sa malakas at walang tigil na pagring ng kanyang lumang cellphone sa ibabaw ng isang kahon na nagsisilbi niyang mesa. Madaling araw pa lang, malamig ang simoy ng hangin na pumapasok sa siwang ng kanyang bintana, dala ang amoy ng basang lupa. Kinapa niya ang telepono, halos hindi pa iminumulat ang mga mata. "Hello?" Paos niyang sagot. "Maribel." Isang sigaw na halos bumasag sa kanyang eardrum. "Si Berto to! Huwag mo akong artehan na tulog ka pa. Nasaan na ang bayad mo?" Agad na nanlamig ang mga kamay ni Maribel. Napaupo siya sa kanyang banig at kasabay ng malakas na kulog sa labas ang kabog sa kanyang dibdib. "Sir Berto, sabi ko naman po sa inyo, hihingi pa lang ako ng sweldo. Palagi na lang yan ang dahilan mo." Dagundong ng boses sa kabilang linya. "Huling araw mo na bukas, Maribel. Kapag wala ka pa ring pera, ako mismo ang kakaladkad sa'yo palabas ng inuupahan mo. Malinaw!" Hindi na niya hinintay ang sagot. Isang malutong na tunog ang narinig ni Maribel, hudyat na ibinaba na ang telepono. Naiwan siyang nakatulala. Hawak ang cellphone na tila may lason. Ang banta ni Berto ay umalingaw-ngaw sa maliit at masikip niyang kwarto. Napayuko si Maribel at naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang kamay. Pagod na siya. Pagod na sa lahat. Tumayo siya at naghanda para sa kanyang night shift sa convenience store. Habang naglalakad sa ilalim ng rumaragasang ulan, ang bawat patak ay tila isang paalala ng kanyang mga problema. Ang utang sa ospital na naiwan ng kanyang ina, ang araw-araw na pagtitiis, ang walang katapusang pag-aalala. Sa tindahan, mas malakas ang ugong ng ulan sa yero nilang bubong. Walang customer, tanging siya lang at ang malamig na ilaw ng mga ref. Sumandal siya sa counter, pinagmamasdan ang kawalan sa labas. Isang matalas na kidlat ang gumuhit sa kalangitan. At sa saglit na liwanag na yon, may nakita siyang isang anino. Isang anyo ng tao. Nakahandusay sa harap mismo ng salaming pinto ng tindahan. Napatayo siya ng tuwid. Hinintay niya ang susunod na kidlat at kinumpirma ng liwanag ang kanyang nakita. Isang lalaki. Nakasubsob sa basang semento. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinto. Nanginginig ang mga kamay. Sino ito? Lasing? Biktima ng away? Binuksan niya ng bahagya ang pinto. Ang hangin at ulan ay humampas sa kanyang mukha. Sumilip siya. Nakita niya ang lalaki. Nakasuot ito ng itim na polo shirt at slacks. Kahit punit-punit at puno ng putik, halatang mamahalin ang mga ito. May sugat ito sa noo at umaagos ang dugo na humahalo sa tubig ulan. "Sir? Sir, okay lang po kayo?" Tawag niya. Walang sagot. Puno ng takot at pag-aalinlangan ang kanyang dibdib. Paano kung masamang tao ito? Paano kung mapahamak lang siya? Pero nang makita niya ang walang malay na mukha ng lalaki, naawa siya. Paano kung mamatay ito sa lamig at sa kanyang sugat? Bahala na. Gamit ang buong lakas, maingat niyang hinila ang lalaki papasok sa tindahan. Mabigat ito. Basa at nanlalamig. Isinara niya ang pinto at nilock ito. Hinihingal siyang napasandal sa pader. Pinagmasdan niya ang lalaki. Kumuha siya ng first aid kit at malinis na basahan. Dahan-dahan niyang nilinis ang sugat sa noo nito. Habang ginagawa yon, napansin niya ang mukha nito. Matangos ang ilong, makapal ang kilay. Kahit may sugat at putik, hindi maikakaila na gwapo ito. Nang matapos ang kanyang shift, hindi niya alam ang gagawin. Hindi niya ito pwedeng iwan dito at wala siyang perang pambayad sa ospital. Isa lang ang pumasok sa isip niya. Muli, gamit ang natitirang lakas, inakay niya ang lalaki. Dinala niya ito sa kanyang maliit na kwarto na nasa likod lang ng tindahan. Maingat niya itong inihiga sa kanyang nag-iisang banig. Kumuha siya ng isang maliit na kaldero at nagsaing ng lugaw. Habang naghihintay, naupo siya sa isang sulok, katabi ang isang maliit na altar na may litrato ng kanyang ina.
Huminga siya ng malalim. Pasensya na po. May dinala akong estranghero dito. Bulong niya sa hangin. Hindi ko po alam kung tama to. Pero hindi ko po siya kayang iwanan doon. Pagod na po ako, ma. Pagod na po ako sa lahat ng bayarin. Sa lahat ng problema. Nagsimula na namang mamasa ang kanyang mga mata. Isang mahinang ungol ang nagpatigil sa kanya. Napalingon siya sa lalaking nakahiga. Dahan-dahan itong gumalaw. Iminulat nito ang mga mata. Nagtama ang kanilang paningin. Sa mga mata ng lalaki, nakita ni Maribel ang pagkalito. Sinubukan nitong bumangon. Shhh! Huwag ka munang gumalaw. May sugat ka. Malumanay na sabi ni Maribel. Tiningnan siya ng lalaki mula ulo hanggang paa. Pagkatapos ay inilibot ang tingin sa masikip na silid. Ang kanyang mga mata ay bumalik kay Maribel. Puno ng isang tanong na hindi niya mabigkas. Nasaan ako? Tanong nito sa wakas. Ang boses ay mahina at paos. Bago pa man makasagot si Maribel, nagtanong itong muli. Ang mga mata ay nakatitig sa kanya. Blanko at walang mababakas na anumang alaala. Sino ka? Ang huling alaala ni Adrian bago siya mawalan ng malay ay ang nakakasilaw na ilaw ng isang van at ang malakas na paghampas ng isang matigas na bagay sa kanyang ulo. Naalala niya ang lahat. Ang pagtakas niya mula sa mansyon, ang lihim na pakikipag-usap ng kanyang pinsan sa telepono, ang paghabol sa kanya sa madilim na kalsada. Kaya't nang imulat niya ang kanyang mga mata sa isang maliit na kwarto, sa harap ng isang babaeng may mga matang puno ng pag-aalala, alam niyang kailangan niyang magsinungaling para mabuhay. Sino ka? Ang tanong na yon ay ang kanyang naging kalasag. Ako si Maribel, sagot ng babae. Ang boses ay mahinahon. Nakita kita sa labas ng tindahan, walang malay. Dinala kita dito para magamot. Tiningnan niya ito. Isang simpleng babae, nakasuot ng kupas na t-shirt at pajama. Walang bakas ng kasamaan sa mukha nito. Pero sa mundo ni Adrian Velasco, ang pagtitiwala ay isang kahinaan. Wala akong maalala, sabi niya. Sinisikap na gawing blanko ang kanyang ekspresyon. Pati ang pangalan ko. Nakita niya ang awa sa mga mata ni Maribel. Huwag kang mag-alala. Magpahinga ka muna. Tatawagin na lang kitang Anton. Pwede ba yon? Tumangulang siya. Anton. Isang pangalang simple, isang pangalang malayo sa bigat ng pagiging isang Velasco. Sa mga sumunod na araw, si Adrian o si Anton ay naging isang tahimik na tagamasid. Pinanood niya ang bawat kilos ni Maribel. Nakita niya kung paano nito hinahati ang isang itlog para sa kanilang dalawa sa agahan. Narinig niya ang pag-aalala sa boses nito tuwing tinatanong kung masakit pa ba ang kanyang ulo. Isang hapon, habang nagpunta si Maribel sa palengke, nahanap ni Adrian ang pagkakataon. Kinuha niya ang kanyang cellphone na maingat niyang itinago sa ilalim ng banig. Nag-dial siya ng isang numerong sa ulado niya. Leo, sabi niya nang may sumagot. Sir Adrian, buhay kayo. Nasaan po kayo? Ilang araw na po namin kayong hinahanap. Gulat na sabi ng kanyang pinagkakatiwalaang assistant. Makinig ka, Leo. Huwag mo akong hahanapin. Huwag mong ipapaalam kahit kanino na tumawag ako, lalo na kay Isabela. Mariin niyang utos. I'm going dark. Ang gusto kong gawin mo ay imbestigahan mo ang pinsan kong si Ricardo. Alamin mo kung may connection siya sa nangyaring aksidente sa akin. Masusunod po, sir. I'll contact you. Huwag kang tatawag. Ibinaba niya ang telepono at mabilis na itinago ito. Nang bumalik si Maribel, may dala itong maliit na supot ng kanin at isang pirasong isdang pinirito. Naamoy ni Adrian ang gutom sa sarili niyang sikmura. Pero imbes na kumain, hinati ni Maribel ang isda at kanin sa dalawang lalagyan. Para saan yung isa? Tanong niya. May mga bata sa labas. Naghihintay. Simpleng sagot nito.
Sinundan niya ito ng tingin. Mula sa siwang ng bintana, nakita niya si Maribel na lumuhod sa harap ng dalawang batang kalye. Ibinigay niya ang pagkain at ginulo ang buhok ng mga ito bago bumalik sa loob. Napatingin si Adrian sa kanyang parte ng pagkain, kalahating isda at kanin. Sa mundo niya, walang libre. Lahat ay may kapalit. Isang ngiti, isang pabor, isang tulong. Lahat ay may katumbas na interes. Pero ang babaeng ito, anong kapalit ang hinihingi niya? Wala. Kinabukasan, sinamahan niya si Maribel sa paglalakad papunta sa sakayan. Doon, hinarang sila ng isang malaking lalaki na may magaspang na itsura. "Maribel, akala mo makakatakas ka sa akin, ha?" Sigaw ng lalaki. Si Berto. Automatikong humakbang si Adrian paharap para protektahan si Maribel. Pero pinigilan siya nito. Naramdaman ni Adrian ang pamilyar na init ng galit sa kanyang dibdib. Isang tawag lang sa kanyang mga tauhan. At ang lalaking ito ay hindi na muling makikita pa. Pero hindi pwede. Isa lang siyang si Anton. Isang trabahador na walang maalala. "Sir Berto, magbabayad po ako. Bigyan niyo lang po ako ng kaunting panahon." Narinig niyang pakiusap ni Maribel, ang boses ay nanginginig. "Panahon? Tapos na ang panahon mo. Bukas. Gusto kong makita ang pera ko bukas." Tinulak ni Berto si Maribel sa balikat bago ito umalis. Nang gabing iyon, hindi mapakali si Adrian. Nakita niya si Maribel na nakaupo sa tabi ng bintana. Tahimik na umiiyak. Sa kamay nito, hawak nito ang isang pirasong papel, isang statement ng utang, at doon niya naintindihan ang lahat. Ang pagtitipid, ang pag-aalala, ang takot sa mga mata nito. Hindi niya kayang manood lang. Hindi na. Kinabukasan, habang nasa trabaho si Maribel, may malalakas na katok silang narinig sa pinto. Si Adrian ang nagbukas. Si Berto, may kasama itong dalawang mukhang siga. "Nasaan si Maribel?" tanong nito. Itinulak si Adrian para makapasok. "Wala siya dito," malamig na sagot ni Adrian. "Kung ganon, ikaw na lang ang kakausapin ko. Sabihin mo sa babaeng yon, ito na ang huling araw niya. Bukas ng umaga, kapag wala ang pera, lahat ng gamit niya dito, pati itong barong-barong na to, lilinisin namin. At siya, kakaladkarin ko palabas." Naglakad ang mga ito palabas at sinipa pa ni Berto ang pinto bago ito isara ng malakas. Naiwan si Adrian sa gitna ng kwarto. Ang galit sa loob niya ay nag-aapoy. Tapos na ang pagtatago, pero hindi niya pwedeng ilantad ang sarili niya. Kailangan niya ng ibang paraan. Isang paraan na poprotekta kay Maribel, isang paraan na hindi inaasahan ng lahat, at isang ideya ang nabuo sa kanyang isip. Isang ideyang desperado, pero sa tingin niya ay siyang tanging solusyon. Pagod na bumalik si Maribel sa kanyang kwarto matapos ang kanyang shift. Ang bawat hakbang ay tila may pabigat. Ang mga salita ni Berto ay umuulit-ulit sa kanyang isipan. Isang masamang tugtugin na hindi niya mapatigil. 24 na oras. Paano siya makakahanap ng ganoong kalaking halaga sa loob ng isang araw? Umupo siya sa sahig, yakap ang kanyang mga tuhod. Ang pakiramdam ng kawalan ng pag-asa ay tila isang malamig na kumot na bumabalot sa kanya. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Nanginginig ang mga daliri niya habang hinahanap ang numero ng kanyang tita Elena, ang kapatid ng kanyang ina. Ito na ang huling barahan niya. Nagring ito ng ilang beses bago may sumagot. "Oh, Maribel, napatawag ka?" Tanong ng isang matinis na boses. "Tita, pasensya na po sa abala." Simula ni Maribel, pinipigilan ang pag-iyak. "Tita, nasa matindi po akong gipit. Baka po pwedeng makahiram ng pera? Kahit magkano lang po. Ibabalik ko po agad sa sahod ko." Narinig niya ang isang malalim na buntong hininga sa kabilang linya. "Naku, iha, alam mo naman,
Gipit din kami ngayon. Ang daming bayarin. Pasensya na talaga. Tita, please po. Pakiusap niya. Ang boses ay basag na. Palalayasin po ako sa inuupahan ko bukas kapag hindi ako nakabayad. Hey Maribel, sinabi ko na kasi sa inyo noon pa. Dapat hindi nyo na ipinilit ipagamot ang nanay mo kung wala naman pala kayong pera. Ayan, nagkabaon-baon ka tuloy sa utang. Walang pakundangang sabi nito. Pasensya na, wala talaga akong maitutulong. At ibinaba nito ang telepono. Nabitawan ni Maribel ang cellphone. Doon na tuluyang bumuhos ang kanyang mga luha. Wala na. Wala nang tutulong sa kanya. Mag-isa na lang talaga siya sa mundo. Isinubsob niya ang kanyang mukha sa kanyang mga tuhod at umiyak ng walang tunog. Maribel, isang boses ang bumasag sa kanyang pag-iisa. Itinaas niya ang kanyang namumugtong mga mata. Nakatayo si Anton sa kanyang harapan. Ang mukha ay seryoso. May hawak itong isang basong tubig. Uminom ka muna, sabi nito. Iniabot ang baso. Tinanggap niya ito. Salamat. Hindi umalis si Anton. Nanatili itong nakatayo. Tila may malalim na iniisip. Narinig ko ang lahat, sabi nito sa wakas. Napayuko si Maribel, lalong nahiya. May paraan para hindi ka mapaalis dito, diretsong sabi ni Anton. Isang paraan para mapawalang bisa ang utang mo kay Berto. Kung mapapatunayan nating ilegal ang kontrata ninyo. Nag-angat siya ng tingin. May bahagyang pag-asa. Paano? Huminga ng malalim si Anton. Ang kanyang mga mata ay tila tumatagos sa kanya. Seryoso at walang bahid ng anumang biro. Kailangan nating magpakasal. Natigilan si Maribel. Pakiramdam niya ay nabingi siya. Ano? Isang kasal sa papel. Paglilinaw nito, ang boses ay kalmado na tila isang business proposal ang sinasabi. Kapag asawa kita sa mata ng batas, magkakaroon ako ng karapatang questionin ang mga kontratang pinasok mo. Mayroon akong kaunting ipon. Pwede kong gamitin yon para bayaran ng isang abogado. Sasabihin natin na niloko ka sa kontrata dahil sa iyong sitwasyon. Mas may bigat ang kaso kapag pamilyadong tao ka na. Hindi makapaniwala si Maribel sa kanyang naririnig. Ang lalaking ito, na halos hindi niya kilala, ay nag-aalok ng kasal? Nabaliw ka na ba? Bakit mo naman gagawin yan? Anong kapalit? Walang kapalit. Mabilis na sagot nito. Isipin mo na lang na ito ay isang transaksyon, isang kasunduan. Tutulungan kita sa problema mo at kapalit nito, may matitirhan ako pansamantala habang hindi pa bumabalik ang alaala ko. Pagkatapos ng isang taon o kapag maayos na ang lahat, pwede na nating ipawalang bisa ang kasal. Naguguluhan ang isip ni Maribel. Kasal, isang sagradong bagay para sa kanya. Gagawin niya itong isang kasunduan lang? Ngunit ano ang pagpipilian niya? Ang kalye. Ang patuloy na pagtugis ni Berto. Napatingin siya sa litrato ng kanyang ina. Naalala niya ang mga pangarap nito para sa kanya. Isang simpleng buhay, isang masayang pamilya. Hindi ganito. Pero naalala rin niya ang huling habilin nito. Anak, lumaban ka. Huwag kang susuko. Ang pagtanggap ba sa alok na ito ay pagsuko? O ito ang tanging paraan para lumaban? Tumingin siya muli kay Anton. Nakita niya ang sinseridad sa mga mata nito. Kahit na malamig ang paraan ng pagsasalita nito, hindi ito nagbibiro. Ito na marahil ang pinakabaliw na desisyon na gagawin niya sa buong buhay niya. Ngunit sa puntong ito, wala nang natitirang matinong pagpipilian. Pumikit siya ng mariin. Huminga siya ng malalim. Pinapakalma ang sarili. Inipon niya ang lahat ng natitirang lakas ng loob sa kanyang katawan. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata at sinalubong ang titig ni Anton. Pumapayag ako. Walang puting bestida, walang mga bulaklak,
Walang mga bisita. Ang kasal ni na Maribel at Anton ay naganap sa isang maliit at mainit na opisina sa City Hall. Tanging sila lang dalawa, isang abogadong mabilis na kinuha ni Anton at ang hukom na tila naiinip. Nang sabihin ng hukom ang, "You may now kiss the bride," isang awkward na katahimikan ang namagitan sa kanila. Tumingin lang si Anton kay Maribel, bahagyang tumango at yon na yon. Ang pirma nila sa isang papel, ang naging selyo ng kanilang kasunduan. Sa labas, habang naglalakad sila pauwi, hindi pa rin lubos maisip ni Maribel ang nangyari. May asawa na siya. Ang lalaking kasama niya na tinatawag niyang Anton ay kanyang asawa. Pero ang lahat ay isa lamang palabas. Ang puso niya ay parang papel. Opisyal, pero walang tunay na pakiramdam. Pagdating sa kwarto, lalong naging kakatwa ang lahat. Iisang bubong, iisang banig. "Dito ka na sa banig, ako na lang sa sahig," alok ni Maribel. "Hindi," mabilis na sagot ni Adrian. "Dalawa na tayo dito, hati tayo." At iyon ang naging simula ng kanilang buhay, mag-asawa. Sa gabi, magkatalikod silang natutulog sa iisang banig. May 1 metrong distansya sa pagitan nila na tila isang pader na hindi kayang tibagin. Isang umaga, nagising si Maribel sa amoy ng nasusunog na sinaing. Nagmamadali siyang bumangon at nakita niya si Anton sa harap ng kalan, puno ng uling ang muka. "Sinusubukan kong magluto," sabi nito na parang batang nahuli sa kasalanan. Hindi napigilan ni Maribel ang matawa. Sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, isang tunay na tawa ang kumawala sa kanyang bibig. At sa pagtawang iyon, nakita niya ang isang bahagyang ngiti sa mga labi ni Anton. Isang nangiting nagbigay ng kakaibang kislap sa mga mata nito. Samantala, natupad ang sinabi ni Anton. Bigla na lang nawala si Berto. Isang araw, nag-text ito kay Maribel. "Huwag mo na akong babayaran. Kalimutan mo na ang utang mo." Walang paliwanag. Nagulat si Maribel, pero naniwala siyang marahil ay dahil sa banta ng abogado ni Anton. Linggid sa kaalaman niya, si Adrian ay gumawa ng isang tawag. Isang tawag lang kay Leo na nagsabing, "Alisin mo ang problema sa address na ito." Quietly. At si Berto, kasama ang kanyang ilegal na pautang, ay biglang naglaho na parang bula. Habang tumatagal, nasasanay na si Maribel sa presensya ni Anton. Nakikita niya ang maliliit na bagay, ang pag-ayos nito sa tumutulong bubong, ang pagbuhat nito ng mabibigat na kahon sa convenience store, ang tahimik na pakikinig nito sa mga kwento niya tungkol sa kanyang ina. Nagsisimula ng magkaroon ng kulay ang kanyang mundong dating puro abo. Nagsisimula na siyang umasa. Ngunit sa kabilang dako ng Maynila, sa isang malamig at malawak na opisina, sa tuktok ng isang skyscraper, ibang-iba ang mundo. "Ano? Hindi niyo pa rin siya nahahanap?" Ang sigaw ni Isabela Rios ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Ibinato niya ang isang mamahaling paperweight hut sa pader na salamin na lumikha ng isang malakas na tunog. "Ma'am?" Para po siyang naglaho. Walang credit card transactions, walang tawag sa pamilya. It's like he fell off the face of the earth, paliwanag ng kanyang private investigator. "He's not dead!" Mariing sabi ni Isabela, ang mga mata ay nag-aapoy sa galit. "Kilala ko si Adrian. He's hiding. He's planning something. At hindi ako papayag na masira ang lahat ng plano ko." Umupo siya at pilit na pinakalma ang sarili. Si Adrian Velasco ay hindi lang niya fiancé. Siya ang susi, ang kasal nila, ang magbubuklod sa 2 pinakamalaking korporasyon sa bansa. Hindi niya hahayaang mawala iyon. I-double ang bayad. Hanapin niyo siya. Kahit sa ang butas pa ng Pilipinas siya nagtatago. Gusto kong malaman kung nasaan siya, kung sino ang kasama niya, at kung ano ang binabalak niya. Utos niya. Ang boses ay malamig na parang yelo. Pagkaalis ng investigador,
Tiningnan ni Isabela ang kanyang refleksyon sa salamin. Ang perpektong ayos, ang mamahaling damit, ang kumpiyansa. Pero sa likod ng lahat ng yon ay isang takot. Ang takot na sa unang pagkakataon sa buhay niya, may isang bagay siyang hindi makontrol. Si Adrian, lumipas ang ilang linggo. Isang gabi, tumunog ang cellphone ni Isabela. Isang email mula sa investigador. Binuksan niya ito. May isang attachment, isang litrato, malabo. Kinunan mula sa malayo pero malinaw ang nakikita niya. Isang lalaking kamukhang-kamukha ni Adrian, nakasuot ng simpleng damit, naglalakad sa isang makipot na eskinita. At may kasama itong babae. Pinalaki ni Isabela ang litrato. Hindi niya makita ng malinaw ang mukha ng babae. Simple lang ito. Payat at tila pagod. Isang ngingisi ang unti-unting sumilay sa mga labi ni Isabela. Isang ngising mapanganib. "So, that's your little game, Adrian," bulong niya sa sarili. Nagtatatago kasama ang isang basahan. Tinawagan niya ang kanyang investigador. "Nahanap ko na siya. Ngayon, gusto kong malaman ang lahat tungkol sa babaeng kasama niya. Her name, her life, her weaknesses." Huminto siya sandali. Ang mga mata ay nanlilisik. Hanapin ang babaeng yan. Lumipas ang mga linggo na tila panaginip para kay Maribel. Ang dating mabigat na hangin sa kanyang kwarto ay napalitan ng gaan. May kasama na siyang umuuwi. May nakakausap. May isang taong nagtatanong kung kumain na ba siya. Si Anton. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng mga paninda sa convenience store, napansin niyang may tumutulo mula sa bubong. Umulan na naman. Bago pa man siya makahanap ng hagdan, dumating si Anton. Dala ang tanghalian niya. "May butas na naman ang bubong," sabi ni Maribel. Nakatingin sa taas. Walang imik na kumuha ng hagdan si Anton. Umakyat at sinimulang ayusin ang sira. Habang pinagmamasdan niya ito mula sa ibaba, ang pawis sa noo nito, ang determinasyon sa mukha nito, isang kakaibang pakiramdam ang dumaloy sa puso ni Maribel. Isang mainit na pakiramdam. Kilig. Nang pababa na si Anton, nadulas ang paa nito sa basang hagdan. "Anton!" Sigaw ni Maribel. Mabilis siyang lumapit para saluhin ito. Pareho silang nawalan ng balanse at natumba sa sahig. Bumagsak si Anton sa ibabaw niya. Ang kanilang mga mukha ay ilang pulgada na lang ang layo. Ang paghinga ni Anton ay mainit sa kanyang pisngi. Ang mga mata nito, na dati laging blangko, ay puno ngayon ng isang emosyong hindi niya mabasa. Naramdaman ni Maribel ang malakas na pagtibok ng kanyang puso. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa kaba. Mabilis na tumayo si Anton at tinulungan siyang makatayo. "Okay ka lang?" tanong nito, umiiwas ng tingin. "Oo," nauutal niyang sagot. Ang sandaling iyon ay nag-iwan ng isang kuryenteng hindi na nawala sa pagitan nila. Hindi na lang sila dalawang estrangherong may kasunduan. May nabubuo ng isang bagay na totoo. Ngunit ang mga anino ay laging nagbabantay. Kinabukasan, isang babae ang pumasok sa convenience store. Kakaiba ito sa mga karaniwang customer. Nakasuot ito ng eleganteng puting bestida, may dalang mamahaling bag, at ang bawat kilos ay tila pinag-aralan. "Good morning!" bati nito. Ang ngiti ay perpekto. "Maari ba akong magtanong?" Sige po, ma'am," sagot ni Maribel. Medyo nailang sa itsura nito. "Ako si Isabela Rios mula sa isang charity organization." Pagpapakilala nito. "Naghahanap kami ng mga taong matutulungan sa lugar na ito. May nakapagsabi sa akin na may isang lalaki ditong naninirahan, nagngangalang Anton, na nawalan daw ng alaala." Kinabahan si Maribel. "Ah, opo. Paano niyo po nalaman?" Ang balita ay mabilis kumalat, lalo na kapag tungkol sa pagtulong. Nakangiting sabi ni Isabela. "Gusto sana namin siyang makausap. Baka matulungan namin siyang hanapin ang pamilya niya. Kumusta na ba siya? May naalala na ba siya?"
Ang mga tanong ay tila simpleng pag-aalala, ngunit may kakaibang diin sa bawat salita. Wala pa po. Mabait naman po siya. Simpleng sagot ni Maribel. Tumingin si Isabela sa paligid ng maliit na tindahan. Dito ba siya nakatira? Kasama mo? Opo. Isang halos hindi mapansing pagtaas ng kilay ang ginawa ni Isabela. Talaga? Napakabuti mo naman pala. Itinaas niya ang kanyang kamay para ayusin ang kanyang buhok at sinadyang ipakita ang isang malaking diamanting singsing sa kanyang daliri. Alam mo, Iha, may fiancé din ako, sabi nito habang nakatingin sa singsing. Nawawala siya ngayon. Isang mabuting tao, pero kung minsan ay mapaglaro ang isip. Mahilig magpanggap na ibang tao para takasan ang kanyang mga responsibilidad. Napalunok si Maribel. Ang mga sinabi ni Isabela ay tila mga punyal na tumutusok sa kanyang isipan. Sige po, ma'am. Kailangan ko na pong mag-asikaso ng tindahan, sabi ni Maribel, nais nang tapusin ang usapan. Of course, sabi ni Isabela. Ang nangiti ay hindi nawala. Pakisabi na lang kay Anton na babalik ako. Gusto ko talaga siyang matulungan. Pag-alis ni Isabela, naiwan si Maribel na tulala. Ang dating payapa niyang isipan ay napuno na ng mga tanong. Nagsimula niyang mapansin ang maliliit na bagay kay Anton. Ang paraan nito magsalita ng Ingles kapag kausap ang abogado sa telepono. Ang kaalaman nito sa ekonomiya kapag nanonood sila ng balita. Ang postura nito na hindi pangkaraniwang trabahador. Sino ka ba talaga, Anton? Nang gabing iyon, habang naghahapunan sila, sinubukan niyang magtanong. Anton, wala ka pa rin bang naaalala? Kahit konti. Tumingin ito sa kanya. Wala, Maribel. Bakit? Wala lang. May pumunta kasing babae kanina. Isabela daw ang pangalan. Mula sa isang charity. Hinahanap ka. Nakita ni Maribel ang saglit na pagbabago sa ekspresyon ni Anton. Isang kislap ng gulat o takot. Mabilis din itong nawala. Hindi ko siya kilala, malamig na sabi nito at nagpatuloy sa pagkain. Pero ang pagtanggi nito ay hindi nakapagpakalma kay Maribel. Sa halip, lalo lang nitong pinatibay ang kanyang hinala. Kinagabihan, habang natutulog na si Anton, nag-vibrate ang cellphone ni Maribel. Isang mensahe mula sa isang numerong hindi niya kilala. Binuksan niya ito. Ang lalaking kasama mo ay hindi tulad ng inaakala mo. Isa siyang manloloko. Nanlamig ang buong katawan ni Maribel. Ang mensahe, ang pagbisita ni Isabela, ang mga kilos ni Anton, lahat ay nagdudugtong-dugtong sa kanyang isipan, bumubuo ng isang larawan ng kasinungalingan. Naramdaman ni Adrian ang pader na biglang itinayo ni Maribel sa pagitan nila. Ang dating malapit nilang mga usapan ay napalitan ng mga tipid na sagot. Ang mga mata nitong dati puno ng pag-aalala ay napuno ng pagdududa. Alam niyang si Isabela ang may gawa nito. Ang lason ay nagsimula ng kumalat. Isang gabi, habang naghahanda sila ng hapunan sa katahimikan, sinubukan ni Adrian na basagin ang yelo. Maribel, mag-usap tayo. Hindi niya natapos ang sasabihin ng isang malakas na kalabog ang yumanig sa kanilang pinto. Hindi ito katok. Ito ay isang sipa. Kasunod nito ang isa pa at isa pa hanggang sa bumigay ang mahinang trangka at bumukas ang pinto. 3 lalaking nakaitim na damit at may mga takip sa muka ang pumasok. Hindi sila katulad ni Berto na puro salita lang. Ang mga ito ay iba. Malamig ang kanilang mga mata at ang bawat kilos ay may dalang panganib. Automatikong hinila ni Adrian si Maribel sa likuran niya. Ang katawan niya ay nagsilbing panangga. Ang instinct na protektahan ito ay mas malakas kaysa sa pangangailangan niyang magtago. Anong kailangan niyo? Tanong ni Adrian. Ang boses ay kalmado, ngunit may bigat. Simple lang, sabi ng leader.
Ang boses ay magaspang. Sumama ka sa amin o isasama namin itong babae. Sa sandaling iyon, nawala ang pagiging Anton. Ang kahinahunan, ang pag-aalinlangan, lahat ay naglaho. Ang humarap sa mga siga ay si Adrian Velasco. Ang kanyang mga mata ay nanlamig. Ang kanyang tindig ay nagbago. Mula sa isang simpleng trabahador, naging isa siyang taong sanay sa kapangyarihan at panganib. Hindi niyo alam kung sino ang kinakalaban niyo. Sabi niya, ang bawat salita ay may diin. Tumawa ang leader. Talaga? Sino ka ba? Isa ka lang hamak na hindi na nito natapos ang sasabihin. Sa isang mabilis na kilos, kinuha ni Adrian ang kanyang cellphone. Isang numero lang ang pinindot niya. Leo, sabi niya sa telepono. Ang pananalita ay biglang naging matatas na Ingles. I have a situation at my location. Send a security team now and trace this call. I want the man behind this. Natigilan ang tatlong lalaki. Ang kanilang tapang ay biglang naglaho, napalitan ng pagkalito at takot. Ang boses na narinig nila ay hindi boses ng isang ordinaryong tao. Ito ay boses ng isang taong nag-uutos at nasusunod. Sinubukan ng isa na sumugod, pero huli na ang lahat. Sa labas, sunod-sunod na busina ng mga itim na sasakyan ang umalingaw-ngaw. Mabilis at organisado. Alam ng mga lalaki na tapos na ang laro. Nagkatinginan sila at mabilis na tumakbo palabas, naglaho sa dilim ng eskinita. Naiwan ng katahimikan, hinihingal si Maribel sa likuran ni Adrian, nanginginig sa takot. Humarap si Adrian sa kanya. Maribel, okay ka lang? Ngunit hindi natakot ang nasa mga mata ni Maribel, kundi pagkabigla. At sa pag-ikot ni Adrian, hindi niya napansin ang isang bagay na nahulog mula sa kanyang bulsa sa gitna ng komosyon. Isang itim na leather wallet. Parang huminto ang mundo ni Adrian. Nakita niya ang wallet sa sahig. Nakita niya ang pagyuko ni Maribel para kunin ito. Bago pa man niya ito mapigilan, nabuksan na ito ni Maribel. Ang mga kamay nito ay nanginginig. Sa loob ng wallet, hindi perang papel ang nakalagay, kundi mga itim na credit card at isang ID. Isang driver's license na may litratong formal at isang pangalan. Velasco, Adrian S. Isio, Velasco Holdings Inc. Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Maribel. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa sakit ng katotohanan. Hawak niya ang ID na tila isa itong patalim na sumasaksak sa kanyang puso. Ang lahat ng kabaitan, ang kasal, ang mga sandaling nagsimula siyang umasa. Lahat ay gumuho sa isang iglap. Ang lalaking nasa harap niya ay hindi si Anton. Hindi siya isang simpleng trabahador na nawalan ng alaala. Isa siyang bilyonaryo, isang CEO, at isa siyang malaking kasinungalingan. Sino ka talaga? Basag ang boses ni Maribel. Ang bawat salita ay puno ng pait. Adrian? Ang pangalang Adrian ay lumabas sa bibig ni Maribel na parang isang sumpa. Umalingaw-ngaw ito. Sa maliit na kwarto, sinisira ang lahat ng kasinungalingang binuo nila sa loob ng ilang buwan. Maribel, magpapaliwanag ako, sabi ni Adrian. Humahakbang palapit sa kanya. Ngunit sa bawat hakbang niya, umaatras si Maribel, tila natatakot na mapaso. Ang ID sa kamay niya ay ang ebidensya. Ang sakit sa kanyang mga mata ay ang hatol. Huwag! Pakiusap niya. Ang boses ay mahina, ngunit matatag. Huwag ka nang magsalita. Baka maniwala na naman ako. Bawat salita ay parang isang sampal sa mukha ni Adrian. Ang babaeng ito, na nagpakita sa kanya ng kabutihang walang katumbas, ay nasasaktan ngayon dahil sa kanya. Ang lahat ng ito, ang pagkawala ng alaala mo, ang pangalang Anton, ang kasal natin. Lahat ba yon kasama sa laro mo? Tanong ni Maribel. Sunod-sunod na pumatak ang kanyang mga luha. Ano ako sa'yo, Adrian?
Isang akyatan para makapagtago ka? Isang tangang madaling mauto? Hindi! Hindi totoo yan, Maribel. Giit ni Adrian. Ang puso niya ay parang pinipiga. Totoo ang lahat ng naramdaman ko dito. Totoo ka. Pero hindi ka totoo. Sagot ni Maribel. Ang pait ay bumabalot sa kanyang boses. Ang Anton na nakilala ko, hindi siya totoo. At ikaw na Adrian Velasco, hindi kita kilala. Gusto ni Adrian na yakapin ito, pero alam niyang itutulak lang siya nito palayo. Naging isang malawak na karagatan ang espasyo sa pagitan nila, imposible nang tawirin. Kailangan mong umalis, sabi ni Maribel. Nag-iwas ng tingin. Umalis ka na sa pamamahay ko. Ang salitang pamamahay ko ay tumatak sa isip ni Adrian. Sa kabila ng lahat, pag-aari pa rin ni Maribel ang mundong ito. Siya ang dayuhan, siya ang manloloko, kasabay ng kanilang pagtatalo. Sa isang maliit na telebisyon sa sulok ng convenience store, isang breaking news ang umire. Breaking news, Velasco Holdings Inc. Isa sa pinakamalaking kumpanya sa bansa na haharap sa isang malaking financial scandal. Ang CEO nitong si Adrian Velasco ay ilang buwan nang nawawala at may mga balibalitang may kinalaman ito sa nasabing anomalya. Sa screen, ipinakita ang isang larawan, isang formal na corporate photo ni Adrian Velasco. At sa tabi nito, isang larawan niya kasama si Isabela Rios sa isang business event, parehong nakangiti sa kamera. Nakita ito ni Maribel. Ang huling piraso ng palaisipan ay nabuo. Ang babae sa TV ay ang babaeng nagpakilalang taga-charity. Ang fiancé. Kaya pala, bulong ni Maribel sa sarili. Isang mapait na tawa ang kumawala sa kanya. Mayaman, may fiancé, at nagawa mo pa akong gawing tanga. Ginamit mo ako. Hindi kita ginamit, Maribel. Biglang tumunog ang cellphone siya ni Adrian. Si Leo. Sir, kailangan niyo nang bumalik. Ngayon din, si Ma'am Isabela at si Sir Ricardo. Sinisira na nila ang kumpanya mula sa loob. Kumakalat na ang balita. Kung hindi kayo magpapakita, babagsak ang lahat. Narinig ni Maribel ang usapan. Ang kumpanya, si Isabela. Ang totoong mundo ni Adrian ay tumatawag na sa kanya. Pinatay ni Adrian ang tawag. Tumingin siya kay Maribel. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsusumamo. Alam niyang kailangan niyang umalis, pero paano niya iiwan si Maribel ng ganito? Umalis ka na, ulit ni Maribel. Ngunit ngayon ay wala nang galit sa boses niya. Tanging pagod na lang, isang malalim na kapaguran. Bumalik ka na sa mundo mo. Hindi ako nababagay doon. At sigurado, hindi ka rin nababagay dito. Lumabas siya ng kwarto at pumasok sa convenience store. Iniwan si Adrian na nakatayo sa gitna ng lahat ng kasinungalingan niya. Sumunod si Adrian palabas. Sa harap ng tindahan, isang makintab na itim na kotse ang naghihintay na. Si Leo ang nasa driver's seat. Ang pinto sa likod ay nakabukas, isang paanyaya, pabalik sa kanyang dating buhay. Tumingin siya sa huling pagkakataon kay Maribel na nakatayo sa likod ng salamin ng tindahan, isang hindi maabot na anino. Pumasok siya sa kotse. Habang humaharurot ito palayo, nakita niya sa side mirror ang unti-unting pagliit ng convenience store, ang pagliit ng mundo kung saan. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang siya ay si Adrian lang, hindi ang CEO. Nang mawala na ang kotse sa paningin, napasandal si Maribel sa estante. Ang mga tuhod niya ay nanghina. Ang kwartong dati puno ng pag-asa ay muling naging masikip at malungkot. Naiwan siyang mag-isa. Muli, ang pinto sa pagitan ng kanilang magkaibang mundo ay tuluyan ng nagsara. Ang pagpasok ni Adrian Velasco sa boardroom ng Velasco Holdings ay parang pagdating ng isang bagyo. Ang mga miyembro ng board na kasalukuyang nagpupulong sa pangunguna ni Ricardo at Isabela ay natigilan. Ang kanilang mga mukha ay nabahiran ng gulat at takot. Ang Adrian na umalis ay pagod at naguguluhan.
Ang Adrian na bumalik ay matalas, determinado, at puno ng isang malamig na galit. Wala na ang anino ni Anton. "Good morning," bati niya. Ang boses ay umaling-awngaw sa tahimik na silid. "I believe you were discussing my company." "Adrian," gulat na sabi ni Isabela, mabilis na tumayo. "Saan ka galing? We were so worried." Nginitian siya ni Adrian, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Worried? O banron sa pagpaplano kung paano agawin ang lahat mula sa akin? Nanlaki ang mga mata ni Ricardo. "What are you talking about, pinsan?" Hindi sila pinansin ni Adrian. Dumiretso siya sa unahan ng mahabang mesa. Sa isang senyas, pumasok si Leo. Dala-dala ang isang folder. "Bago tayo magpatuloy sa agenda ninyo," sabi ni Adrian habang ipinamamahagi ni Leo ang mga kopya. "Gusto kong ipakita sa inyo ang ilang mga bagay. Una, ang police report at medical records ng aksidenteng halos pumatay sa akin 3 buwan na ang nakakaraan." Binuksan ng mga board members ang folder. Katahimikan. Pangalawa, pagpapatuloy ni Adrian, ang kanyang tingin ay nakatuon ngayon kay Ricardo. Ang mga bank records na nagpapakita ng malaking money transfer mula sa isang offshore account na pag-aari mo, papunta sa account ng mga taong sumubok na pumatay sa akin. Namutla si Ricardo na parang papel. At panghuli, sabi ni Adrian, ang kanyang tingin ay bumaling ngayon kay Isabela. Nakasing lamig ng yelo. "Isang recorded na pag-uusap sa pagitan mo, Isabela, at ng isang private investigator kung saan inuutusan mo siyang hanapin ako at guluhin ang buhay ng isang inosenteng sibilyan na nagngangalang Maribel Cruz. Isang kolektibong paghinga ang narinig sa buong silid." "You're bluffing," nanginginig na sabi ni Isabela. "Am I?" Itinuro ni Adrian ang malaking screen sa likuran niya. Isang audio file ang lumabas. Pinindot niya ang play. "Hanapin ang babaeng yan." Ang boses ni Isabela, malinaw at hindi maikakaila, ay pumuno sa boardroom. Gumuho ang mundo ni Isabela at Ricardo. Tapos na ang laro. Bago pa man matapos ang araw, ang balita tungkol sa pagbabalik ni Adrian Velasco at ang pag-aresto sa kanyang pinsan at fiancé ay naging headline sa lahat ng news channel. Ang Velasco Holdings ay naligtas, ngunit para kay Adrian, may isang bagay pa siyang kailangang iligtas. Kinagabihan, bago ang nakatakda niyang press conference, nagmaneho siya. Hindi papunta sa kanyang mansyon. Nagmaneho siya papunta sa isang lugar na mas mahalaga. Tumigil siya sa harap ng isang maliit at tahimik na sementeryo. Hinanap niya ang isang puntod. Maria Cruz, isang mapagmahal na ina. Umupo si Adrian sa damuhan sa tabi ng puntod. "Magandang gabi po, Mrs. Cruz," magalang niyang sabi. "Ako po si Adrian. Pasensya na po kung ngayon lang ako nakadalaw. Gusto ko lang po sanang humingi ng tawad." Huminga siya ng malalim. "Pinabayaan ko po ang anak niyo. Nasaktan ko po siya. Pero gusto ko lang pong malaman ninyo na ang anak niyo po ang nagligtas sa akin. Tinuruan niya po akong maging tao muli. At ipinapangako ko po sa inyo, mula sa araw na ito, gagawin ko ang lahat para protektahan siya at itama ang lahat ng pagkakamali ko. Kahit hindi na niya ako tanggapin, sisiguraduhin kong magiging maayos siya." Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, tumayo siya at umalis. Pagdating niya sa press conference, hindi na siya ang aroganteng CEO na kilala ng lahat. May bago sa kanyang mga mata. Isang kapakumbabaan. Humarap siya sa daan-daang kamera. "Magandang gabi sa inyong lahat." Simula niya, ang kanyang boses ay kalmado at matatag. "Nandito ako ngayong gabi para linawin ang lahat ng issue tungkol sa aking kumpanya. Ngunit bago iyon, may isang personal na bagay akong kailangang ituwid." Nagkaroon ng bulungan sa mga reporters. Ang isang katulad ni Adrian Velasco ay hindi kailanman nagsasalita tungkol sa personal niyang buhay. "Sa loob ng ilang buwan, namuhay ako bilang ibang tao.
Namuhay ako sa isang mundong malayo sa yaman at kapangyarihan. At sa mundong iyon, nakilala ko ang isang babae. Isang babaeng nagturo sa akin ng tunay na kahulugan, ng kabutihan at integridad. Ang kanyang mga mata ay tila nakatingin sa isang partikular na kamera na para bang direkta siyang nagsasalita sa isang taong nanonood. Sa maliit na convenience store, halos mabitawan ni Maribel ang hawak niyang tasa. Ang kanyang mga katrabaho ay nakatutok sa TV, ngunit si Maribel ay nakatitig sa screen. Ang kanyang puso ay kumakarera. Ang babaeng ito, pagpapatuloy ni Adrian, ay ginipit at tinakot ng mga taong gusto akong pabagsakin. Ginamit nila ang kahirapan niya para saktan ako. Ang lahat ng paghihirap na dinanas niya sa mga nakalipas na buwan. Ako ang dahilan. Isang reporter ang sumigaw ng tanong, Mr. Velasco, may mga chismis na nagsasabing kayo ay lihim na nagpakasal. Totoo po ba ito? Lahat ay naghintay sa kanyang sagot. Ito ang sandaling maaaring sirain o buuin ang kanyang reputasyon. Huminga ng malalim si Adrian. Tumingin siya diretso sa kamera. Walang bakas ng pag-aalinlangan. Hindi lang ako nandito para iligtas ang kumpanya. Nandito ako para itama ang lahat para sa asawa ko. Natigilan ng lahat. At oo, dagdag niya, ang boses ay puno ng kombiksyon na hindi pa naririnig mula sa kanya ng publiko. Totoong kasal ako. Ang pangalan niya ay Maribel Cruz. At mula ngayon, siya ay si Maribel Cruz Velasco. Ang sino mang gumalaw sa kanya ay ako ang makakalaban. Siya ay si Maribel Cruz Velasco. Ang mga salitang iyon ay tumama kay Maribel na parang isang malakas na alon. Tinatangay siya sa isang karagatan ng ingay at nakakasilaw na liwanag. Ang mga kasamahan niya sa trabaho ay nagsisigawan sa tuwa. Tinatapik siya sa balikat. Maribel, ang swerte mo! Asawa ka pala ng isang bilyonaryo? Ngunit si Maribel ay hindi makagalaw. Hindi saya ang naramdaman niya, kundi takot. Isang matinding takot na tila sumasakal sa kanya. Sa isang iglap, ang kanyang simpleng buhay ay naging isang pampublikong palabas. Ang kanyang pangalan, ang kanyang mukha, ang kanyang kwento. Hindi na pag-aari ng sarili niya, pag-aari na ng buong mundo. Kinabukasan, napatunayan niya ang kanyang kinatatakutan. Paglabas niya ng pinto ng convenience store para magtapon ng basura, isang kumpol ng mga tao ang sumalubong sa kanya. Mga reporter, mga cameraman, sunod-sunod na flash ng camera ang bumulag sa kanya. Mrs. Velasco, anong masasabi mo? Totoo bang nagpakasal kayo dahil sa utang? Paano niyo ilalarawan ang love story ninyo? Napaatras siya papasok sa tindahan, hapo at nanginginig. Ito na ba ang magiging buhay niya? Isang buhay sa ilalim ng mikroskopyo kung saan bawat kilos niya ay huhusgahan? Hindi. Hindi ito ang buhay na gusto niya. Hindi ito ang kalayaang pinapangarap niya. Nang gabing iyon, matapos ang kanyang shift, umupo siya sa kanyang maliit na kwarto. Ang lugar na dati saksi sa kanyang mga luha at paghihirap ay naging kanlungan niya sa huling pagkakataon. Kumuha siya ng isang pirasong papel at isang ballpen. Huminga siya ng malalim. Nagsimula siyang magsulat. Adrian, kung nababasa mo ito, marahil ay wala na ako. Huwag kang mag-alala. Ligtas ako. Pinili ko lang na umalis. Napanood ko ang press conference. Matapang ang ginawa mo. Iniligtas mo ako sa paraang alam mo. At nagpapasalamat ako doon mula sa puso. Pero habang pinapanood kita, habang naririnig ko ang pangalan ko na idinugtong sa pangalan mo, isang bagay ang napagtanto ko. Ang kalaban ko ay hindi lang si Berto o ang utang. Ang kalaban ko ay ang pakiramdam na wala akong halaga, na kailangan ko palaging may sasagip sa akin. Ikaw, bilang si Anton, ang nagturo sa akin na may pag-asa. Pero ikaw, bilang si Adrian, ang nagpamukha sa akin na hindi sapat ang pag-asa lang. Kailangan kong lumaban para sa sarili ko.
Hindi ako pwedeng maging Mrs. Velasco lang. Kailangan ko munang malaman kung sino si Maribel Cruz nang walang utang, nang walang takot, at nang wala ka. Sana maintindihan mo, hindi ito pagtakas. Ito ay pagpili. Pagpili sa kalayaan ko. Tinupi niya ang sulat at ipinatong sa ibabaw ng unan. Kinuha niya ang kanyang maliit na bag. Inilagay niya ang iilang damit, ang kanyang ipon na pinaghirapan, at ang litrato ng kanyang ina. Tumingin siya sa paligid ng kwarto. Sa huling pagkakataon, napangiti siya ng mapait. Dito nagsimula ang lahat. At dito rin niya sisimulan ang kanyang bagong paglalakbay. Mag-isa. Samantala, matapos ang sunod-sunod na meeting, hindi na mapakali si Adrian. Ang tanging nasa isip niya ay si Maribel. Leo, ihanda mo ang kotse. Pupuntahan natin siya. Utos niya. Mabilis niyang tinahak ang daan pabalik sa lugar kung saan nagbago ang buhay niya. Puno ng pag-asa ang kanyang puso. Ngayong alam na ng lahat ang totoo, pwede na silang magsimulang muli. Ngunit pagdating niya, isang nakakabinging katahimikan ang sumalubong sa kanya. Walang Maribel na naghihintay. Nagmamadali siyang pumasok sa kwarto. Maayos ang lahat. Malinis. Ngunit walang laman. Walang buhay. At sa ibabaw ng unan, nakita niya ang isang nakatuping papel. Kinakabahan niyang binuksan ito. Binasa niya ang bawat salita. Paulit-ulit. Ang bawat pangungusap ay tila isang dagok sa kanyang dibdib. Nang marating niya ang dulo, nanghina ang kanyang mga tuhod. Napaupo siya sa banig na dati nilang pinagsaluhan. Ang tagumpay niya sa boardroom, ang papuri ng publiko. Lahat ay nawala ng saysay. Ang babaeng ipinaglaban niya sa harap ng buong mundo ay umalis. Hindi dahil sa galit, kundi dahil kailangan nitong hanapin ang sarili. Isang bagay na hindi kayang ibigay ng pera o kapangyarihan niya. Hawak niya ang sulat at isang pangungusap, ang paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. Salamat sa lahat, Adrian. Ngayon, ako naman ang lalaban para sa sarili ko. Maging maligaya ka. 6 na buwan ang lumipas. Ang dating masikip na eskinita ay nagkaroon ng bagong buhay. Sa dulo nito, may isang maliit na kainan na laging puno ng tawanan at amoy ng bagong lutong pagkain. Kainan ni Belle, ang nakasulat sa isang simpleng karatula. Sa loob, abala si Maribel. Ngunit ang pagod sa kanyang mukha ay iba na. Ito ay pagod na may kasamang saya. Ang kanyang mga mata ay may kislap na wala doon noon. Ang kanyang ngumangiti ay abot sa mga mata. Ate Belle, salamat po talaga dito sa trabaho. Sabi ng isa sa kanyang mga katulong, isang single mother na tulad niya ay sinubok din ng tadhana. Walang anuman, Ana. Magtulungan tayo dito. Sagot ni Maribel habang naglalagay ng mainit na sabaw sa isang mangkok. Mula sa pagiging isang babaeng umuyuko sa lahat ng pagsubok, si Maribel ay naging isang taong nagbibigay ng pag-asa sa iba. Ang maliit niyang ipon, kasama ang isang maliit na pautang mula sa gobyerno, ay naging pundasyon ng kanyang bagong simula. Hindi na siya si Maribel Cruz na biktima. Siya na si Ate Belle, ang may-ari ng isang maliit na paraiso para sa mga babaeng nangangailangan ng pangalawang pagkakataon. Malaya na siya. Sa kabilang banda ng syudad, sa tuktok ng nagtataasang Velasco Tower, isang malaking pagbabago rin ang naganap. Iniabot ni Adrian Velasco ang isang folder sa kanyang bagong Ikaw na ang bahala dito. Ang focus ng Velasco Holdings ngayon ay hindi na lang puro kita, kundi sustainable social projects. Mas maraming scholarship, mas maraming housing projects para sa mga empleyado. Tumayo si Adrian. Hindi na siya nakasuot ng mamahaling suit. Isang simpleng polo shirt at maong pants lang ang suot niya. Sa loob ng 6 na buwan, unti-unti niyang binitawan ang absolutong kontrol sa kumpanya. Ibinahagi niya ang kapangyarihan. Natutunan niyang ang tunay na lakas ay hindi sa pag-aari, kundi sa pagbabahagi.
Mas payapa na ang kanyang isip, pero may isang kulang. May isang puwang sa kanyang puso na tanging bawa isang tao lang ang makakapuno. Leo, aalis muna ako, sabi niya. Huwag niyo akong hahanapin. Ngumiti si Leo. Sige po sir, ingat po kayo. Alam ni Leo kung saan pupunta ang kanyang boss. Hindi sumakay si Adrian sa kanyang luxury car. Sumakay siya sa isang ordinaryong kotse at siya mismo ang nagmaneho. Nagmaneho siya palayo sa kislap ng Makati, pabalik sa isang pamilyar na eskinita. Nagulat si Maribel nang may isang lalaking pumasok sa kanyang kainan. Pamilyar ang tindig. Pamilyar ang mga mata. Nakatayo sa harap niya si Adrian. Payat ito ng kaunti, ngunit may kapayapaan sa kanyang muka na hindi niya pa nakikita dati. Walang bakas ng CEO. Ang nakikita niya ay isang lalaking simple. Ang mga tawanan sa kainan ay bahagyang humina. Lahat ay napatingin sa bagong dating. Hindi nagsalita si Adrian. Lumapit lang siya sa counter. Tumingin siya sa menu na nakasulat sa isang pisara. Pabili po, sabi niya. Ang kanyang mga mata ay hindi humihiwalay sa mga mata ni Maribel. Ano po yon? Formal na tanong ni Maribel. Sinusubukang itago ang kabog sa kanyang dibdib. Isang bahagyang nangiti ang sumilay sa labi ni Adrian. Isang order po ng lugaw. Parang may kung anong tumago sa puso ni Maribel. Lugaw. Ang unang bagay na inihanda niya para sa kanya. Ang unang simbolo ng kanyang kabutihan. Tumango siya at tumalikod para ihanda ang order. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Inilapag niya ang mainit na mangkok ng lugaw sa harap ni Adrian. Umupo ito sa isang bakanteng mesa. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, tumingin si Adrian sa kanya. Marami akong binitawan sa loob ng 6 na buwan, Maribel. Mahina niyang sabi. Binitawan ko ang kontrol sa kumpanya, ang galit sa pamilya ko, ang buhay na nakasanayan ko. Pero may isang bagay na hindi ko kayang bitawan. Tumingin ito sa kanya ng diretso. Ikaw. Huminga ng malalim si Maribel. Bakit ka nandito, Adrian? Para magsimula. Sagot nito. Para magsimulang muli. Kung papayagan mo ako. Walang kontrata. Walang kasinungalingan. 2 taong naghilom. 2 taong malaya. Tiningnan ni Maribel ang paligid niya. Ang kanyang munting kainan. Ang mga babaeng tinutulungan niya. Ang buhay na binuo niya mula sa abo. Malakas na siya ngayon. Buo na siya. Hindi na niya kailangan ng tagapagligtas. Pero marahil ang kailangan niya ay isang kasama. Isang tunay na ngiti ang sumilay sa labi ni Maribel. Isang ngiting malaya at puno ng pag-asa. Dahan-dahan niyang itinulak ang mangkok ng lugaw palapit kay Adrian. Simulan natin sa simula.